Hello guys, isang magandang umaga sa inyong lahat. Isang magandang madaling araw sa inyong lahat. By the way, ako nga pala si Ron Motovlog. Muli ako'y nagbabalik. Welcome po kayo dito sa aking video. Kung napapansin nyo, maaga tayong bumiyahe ngayon. At gamit itong MIUI 125, papagas muna tayo. Full tank. Sana all. Full tank natin para mahaba-haba talaga ang biyahe. So yung full tank natin is 200 pesos. Thank you. Bismillah. So ayun guys, nag full tank tayo dahil malayo-layo yung biyahen natin. Kaya ako agang nagising ngayong araw na ito dahil may dadaluhan tayong rides. Dahil nagyaya yung mga kaibigan natin na mga riders. So mga kaibigan ko yun sila at mga kababata ko. So makakakilala ko na rin. Ngayon ay pupunta tayo ng Kabakan dahil doon kami magkita-kita lahat. Grabe ang aga-aga ko Klima sobrang lamig. Umulan kasi kagabi guys dahil ngayon ay medyo malamig-lamig pa. Nagpa-fags-fags pa Wait lang, ayusin muna natin yung jacket natin. Kasama kong mag-rides ay mga kakilala ko rin. Babata ko, matagal ko ng mga kakilala. Biyayaan sila na mag-rides. Ruta namin ay papunta kami ng Jinsan. Ito yung first time na long ride ni MIUI 125 nga pala, no? So yung gamit natin na motor ay itong MIUI 125. First long ride. Dito na natin long test drive si MIUI kung goods na goods ba talaga. At hindi tayo makakaproblema sa biyahe. So sana naman na walang mangyari, no? Tiwala lang. So yung biyahe ko ngayon ay galing ako ng Magpet at pupunta ako ng Kidapawan. Then sunod sa Kidapawan, dadaan tayo ng provincial capital at Matalam at Kabakan. Medyo malayo-layo yung biyahe natin guys. So mga 39 meters yung biyahe natin. Ayun, aga-aga may nagra-rides na. Pagkatulin rin si MIUI guys, no? Halagang 33k. Kumbaga nasasayahan na tayong mag-drive ng ganitong motor kahit second hand lang man lang, di ba?
Grabe. Power ah. Tulin rin si Mio ay guys. Dugi dugi dugi. Halagang 33k na Mio ay 125 second hand. May konting katulin-tulin rin, no? Hindi tayo nagsisi na bilhin itong Mio ay na to. Siguro yung takbo ko mga 20 to 100 na yun eh. Kasi itong speedometer ko hindi na gumagana guys. Naputol kasi yung speedometer cable nya. So papasok na tayo ng Davao to Cotabato Road. Dito banda sa may Kidapawan City. Dito makikita natin yung rotonda o yung tinatawag dito na round ball. So pakanan tayo guys. Itong daan na to ay papunta na ng Kabakan. Dadaanan natin ang capital of North Cotabato, municipality of Matalam. Sunod ay ang municipality of Kabakan. So doon kami mag-meet up lahat para sabay-sabay kaming aalis papuntang Jensan. Medyo basa-basa pa yung mga kalsada dahil ayun nga, mulan kagabi. At saka medyo makulimlim din yung panahon. May kalakasan rin si Mio ah. Mio I want to fight. Let's go. Nandito na tayo sa may cruising 14. No, medyo malapit-lapit na tayo sa provincial capital ng North Cotabato. Ox naman yung suspension natin sa likod. Bagong-bago pa. Yung ikinabit natin na rear shock, no, yung pang Honda Beat. Maganda naman yung play nya guys. Maganda rin yung bouncing nya. May bike lane na pala dito banda oh. Ito na daanan oh. Wow. Ngayon ko lang ito nalaman ah. Guys, dito na tayo sa bandang provincial capital ng North Cotabato. So may barangay Amas, Kidapawan City. Pa rin to ng Kidapawan City guys. Isa siyang barangay. Ayan guys, yung provincial capital ng North Cotabato. Ayan. Dadaanan natin siya. So ayun guys, dito na tayo sa Matalam, North Cotabato. Madadaanan na natin. So ang unang sasalubong sa iyo ay itong kanyang overpass na elevated. Itong overpass na elevated. Ayan guys. Sunod ay itong medyo may kalapitan lang, itong kanyang round ball. Bali ang munisipyo nito guys ay dito pa papasok sa may kaliwa, no? Pero dito tayo, straight tayo dyan, tutuloy tayo dyan dahil papunta tayo ng Kabakan. So approaching na tayo sa Pakabakan.
Medyo malapit-lapit na lang tayo guys. Konti na lang, makakarating na tayo. Pasensya nga pala sa inyo guys, no, kung medyo hindi pa tayo yung expert na pagbablog, dahil baguhan pa lang tayo magbablog, lalo na ganito yung nagra-ride tapos nagbablog guys. Hindi pala madali, no, medyo mag-a-adjust ka talaga, minsan may time na mabubulol ka talaga. So ayun guys, nandito na tayo sa Municipality of Cabacan. So ito yung mga sign na pag nasa Cabacan ka na, may makikita kang orange na overpass. Hindi ko lang alam kung mayroong nakasulat na Unlad Cabacan. Wala na. So nandito na tayo guys, nandito yung mga tropa natin, yung mga tropa natin, yan sila guys, yung team leader namin. So balik tayo mamaya. Alright, let's go. Dito pala kami sa Municipality of Cabacan. Hindi ko alam kung saan pa kami pupunta ngayon, so may dadaanan pa siguro. Stop muna kami dito sa AF25 na gasoline station, makapagpagas yung mga kasama natin. Upon checking dito sa motor na to ay all stock siya lahat guys, naka kalkal pipe lang, and sira yung speedometer natin. Hindi masyado sikat yung araw pero ramdam mo na yung init. Sana hindi maiwan si Mio ay 125 guys. Sana ma-enjoy natin ang long ride. So ayan, isang Honda Beat, dalawang NMAX at isang Aerox, isang Raider, mga kasama natin. Ito na ang simula ng malala at masubukan natin si Mio ay sa malayong biyahe. So dito pala kami sa Cabacan. Ang bibilis nila, grabe. Although si Mio guys ay meron naman siya karangkada, hindi lang siya masyadong makapagdulo, stuck pa kasi. Shoutout sa naka Aerox. At kasama rin natin yung naka Aerox. Sana hindi tayo maiwan dahil all stock pa si BY. Ito mga kargado na ito sa mga panggilid pa lang nito, alam na kasi mahilig to sila mag mag ride. Parang naninibago ako kasi nakasama ako sa long ride na to. First time ko rin na makapag long ride. Okay pa naman, dito pala kami sa may bandang Katintuan. Goods na goods pa naman si Mio. Dito na kami sa bandang Matalam, North Cotabato. Niliko kami ng right side. Guys, yung Honda Beat ay huminto. So hinto din kami. Tara, let's go.
So lumiko kami ng pa-right at papuntang Mlang, North Cotabato. Okay pa naman si Mio guys, walang aberya tayo. Goods na goods pa, maganda pa yung takbo niya. Sana hindi mabubugbog si Mio ay, dahil malayo-layo yung biyahe natin. Tuloy-tuloy lang kami. Nauna na yung Honda Beat. So napahinto na naman kami dahil huminto yung Honda Beat. Medyo nagka-problema si Honda Beat guys, no? Dito pa lang kami sa part ng Matalam at papunta kami ng Mlang. So sunod sa Mlang is Tulunan. So kakaproblema yung Honda Beat, yung team leader namin. So yung problema ng Honda Beat is medyo maluwag daw yung spark plug cap niya. Daan na lang tayo doon sa motor shop, magbili na ng electrical tape. So natatanggal kasi yung kanyang spark plug cap, kaya medyo napapahinto-hinto siya. Lapad pala ng daanan dito, no? 6 lane ata ang daanan dito. Full tank pa rin tayo guys, kung nakikita nyo. At nakadaan na kami sa isang munisipyo doon kanina sa Matalam. So papunta kami ng Mlang, North Cotabato. Siguro dito na tayo sa Mlang guys, dahil medyo matao yung mga palibot. Natural. So ayun nga, nakarating na tayo sa Mlang guys. So daanan natin ang Mlang guys. So update dito kay MIUI, goods na goods pa rin. Wala lang talaga siyang pan guys, top. Okay naman siya sa arangkada pero wala siyang top. So stop muna kami dahil huminto yung Honda Beat guys. So lapitan natin anong problema. Okay lang? Okay lang. Pero kasi malanganin ako magbili ng local na Monsoy. Kaya alam mo naman FI, lalo ng Mio, kailangan talaga yun. Electrical tape lang yan para magkapit. Paalis na kami ulit kasi huminto lang kami dito sa may bandang Mlang dahil yung isa pa namin kasama na naka 4 wheels nagpahangin lang sa gulong nila. So tara guys, let's move it, let's go. MIUI 125, kaya mo yan. Kung makalabas kami ng Mlang, North Cotabato, ay dahan-dahan lang din kaming bumiyahe papuntang Dato Paglas at Buluan, Maguindanao. At madadaanan rin pala rin natin ang
Municipality of Tulunan pala, bago yung Dato Paglas at Buluan, Maguindanao. Kaya kami magdahan-dahan na bumiyahe sa Paglas at Buluan, Maguindanao dahilan ng medyo alanganin yung kalsada doon. Semento naman siya pero medyo alanganin kasi may butas, baka hindi natin malayan at baka magkamali tayo, alam na. Ito mga kasama ko, lagi naman to sila nagra-rides. Siyempre alam na talaga nila lahat, pero believe din ako sa kanila is very kalma lang sila magmaneho. Hinihintay bawat isa, walang iwanan. Pag once na may isa na hinto lahat, kumbaga team ba. So approaching na tayo ng puntang municipality ng Tulunan. Sa dalawa pa lang na daanan namin na munisipyo, okay pa lang naman ang aking kondisyon. Hindi pa ako nagugutom. Ang ganda rin ng kalsada dito guys, papuntang Tulunan. So ayan, approaching na tayo sa Municipality of Tulunan. Pala yung Tulunan, dahil yung kanilang munisipyo is papasok pa, tulad rin ng Matalam, North Cotabato. Ayan guys, nakadaan na tayo sa Tulunan. Update dito kay MIUI 125, goods na goods pa rin, bumabiyahe pa rin tayo. So approaching na tayo ng Dato Paglas, Maguindanao. At bago ka pala makalabas ng Tulunan ay makakadaan ka ng isang checkpoint ng mga task force at PNP bago ka makapasok dito sa Dato Paglas at Buluan, Maguindanao. Dito na tayo sa Municipality of Dato Paglas, Maguindanao. So hindi masyadong busy yung daanan dito sa harapan banda ng munisipyo. Ito nga pala yung munisipyo ng Dato Paglas. Ito guys. What? Ilang beses na tayong nahulog sa mga butas ng kalsada. Kawawa na naman ng suspension ni MIUI. Pero okay lang. Dahan-dahan lang tayo guys. So ayun guys, pa-approach na naman tayo sa Buluan, Maguindanao. So nadaanan na natin yung Dato Paglas. Mahaba-haba talaga itong biyahe natin ngayon dahil marami pa tayong mga municipalities na madadaanan. Anyway guys, nandito na tayo sa Buluan, Maguindanao. So papasok na tayo at ito ay madadaanan natin. So ayun, magpapapicture daw sila lahat sa harapan ng Capitol ng Maguindanao del Sur, kung hindi ako nagkakamali, dahil itong Maguindanao is nahati na sa dalawa, del Sur at saka del Norte. Grabe yung mga nadaanan namin, sobra talagang dami ng mga butas at isa pa na lubak-lubak. Sobrang lubak-lubak. Semento siya guys, pero grabe ang lubak-lubak talaga doon sa part na yun na daanan. Pero dito papasok na sa
Buluan, Maguindanao ay okay naman, naka-asphalted na siya. Papa-picture daw muna sila, kaya mag-stop over muna kami dito. Tama, Maguindanao del Sur. So ayun guys, paalis na kami. Tuloy na naman ang biyahe. So mamaalam na tayo dito sa Maguindanao del Sur. Dito na tayo sa papuntang President Quirino. So nagpahinga lang kami doon sa harapan ng provincial capital ng Maguindanao del Sur dahil medyo nangangayayat na kami na nangihina na yung lakas namin. At medyo sumasakit na rin yung puwet ko, kaya nagkataon rin na nakapag-desisyon sila na stop over muna. So ito, tuloy-tuloy kami. Punta kami ng President Quirino at Tacurong. So doon mo kami mag-lunch. Okay pa naman si MIUI, goods na goods pa rin, no? Mga ilang mga munisipyo pa ang madadaanan natin. Pero okay pa rin si MIUI, guys. Papasok na tayo sa President Quirino, Sultan Kudarat. Nandito na kami guys sa President Quirino. Nadaanan natin yung munisipyo nila dito banda sa may highway. No, so approaching na naman tayo doon sa Tacurong. So mag-stop over na naman kami doon dahil kakain na kami ng lunch. Dahil almost alas 12 na. So malapit na tayo sa Tacurong, Sultan Kudarat. At yun nga, mag-stop over tayo doon dahil kakain muna kami ng pananghalian. Siguro nagugutom na yung mga kasama namin. At ako rin, gutom na rin. Dito tayo sa Tacurong, Sultan Kudarat. Ayan, makikita nyo dito meron silang rotonda. Ayan guys, nakikita nyo ito yung round ball ng Tacurong, Sultan Kudarat. So may makikita rin mga buildings dito. Ayan guys, grabe, ang ganda. Ang ganda rin pala dito sa Tacurong. So proceed na. Babante na naman. So hahanap yung lead namin ng makakainan. Babalik tayo mamaya pagkatapos namin mag-lunch. So ayun guys, natapos na kaming kumain at tuloy na kami sa biyahe. Relax lang mga 10 minutes, so biyahe na naman ulit. So approaching tayo ng Tantangan guys. So paalis na tayo ng Tacurong. Update natin dito kay MIUI 125. Goods na goods pa rin, wala pa rin aberya. Tara na guys. Ang nakagandahan lang dito sa aming rides guys ay very teamwork yung mga kasama natin. Kasi walang nag-uunahan, walang kumbaga konektado talaga lahat. O kung may hinto na isa, hinto lahat. Kaya walang naiiwan, walang nauuna. Ang kinagandahan ko dito sa rides namin ay maganda yung panahon. Makulimlim nga lang naman, pero hindi mo ulan. So dito daw na daanan is
may speed limit. Ingat-ingat lang tayo, baka tayo ay matatamaan ng speed limiter at baka mababiolation tayo. So may dadaanan bang checkpoint? Dito na yung speed limit. So ayan o, speed limit 50 kph. So kailangan hindi tayo sumobra ng 50 kph dahil baka makabiolation tayo or mababiolation tayo doon, matitikitan tayo dito. Guys, dito na tayo sa may bandang Tantangan, Sultan Kudarat, Municipality of Tantangan. Ayan. So ang ganda rin pala ng lugar na to, no? Malinis siyang tignan. So ayan guys. Wow, ang ganda ng ano nila, no? Munisipyo. Oh, grabe oh. May truck na aksidente. Ano pa mga sasakyan yan? Todo ingat talaga, no, sa pagmamaneho. Kasi hindi natin alam kung ang sitwasyon ng panahon. So ayun guys, no, pa-approach tayo ng Coronadal City. So, ano pa pala bago ang Coronadal City guys? So San Felipe pa pala ang madadaanan natin. So dito na kami San Felipe guys, no? San Felipe. Ngayon ko lang narinig yan na ano, na munisipyo. Kung papasok ka na ng Coronadal ay meron na namang speed limit. Ngayon ko lang narinig na may munisipyo pa pala na San Felipe dyan sa unahan ng Tantangan. Hindi ko pa bisado kasi dito banda na daan. Although nakakapunta naman ako dito pero hindi ko pa masyado kabisado. So dito na tayo sa Coronadal City, City of Coronadal. Grabe dito guys, ilang beses naman ako nakapunta dito. Ang ganda dito guys. Napakalapad rin ng daanan, no? Dito sa main road nila. Pagpasok mo pa lang, pagsimula mo pa lang papasok dito sa papuntang town nila is grabe, ang lapad ng daanan. Tsaka hindi masyado traffic, wala masyado mga sasakyan. Siguro doon sa town is marami na. Hindi naman masyado busy yung daanan, pero marami ding mga sasakyan. Ang ganda talaga dito guys, malawak kasi. Tsaka hindi, kumbaga yung sa ibang mga lugar din, di ba, yung masisikip ang daanan kahit nasa downtown ka na. Dito ang lawak-lawak talaga. So ayan guys, makikita nyo yung round ball dito sa may Coronadal. Makikita kayo ditong round ball. Yan, approaching na kayo na nasa downtown na kayo. So papalabas na kami ng Coronadal City at ibang munisipyo na naman daanan natin. Update dito kay MIUI, goods na goods pa rin siya guys, walang aberya at good condition pa rin. So ayun guys, nakarating na tayo dito sa Gensan. Ayan, hanggang sa wakas nakarating na rin tayo. Ano, mahaba-habang biyahe talaga. Yan, nakikita nyo yung round ball. Ayan guys. So pa right side kami. So papuntang airport ata to. Dahil ang pupuntahan namin dito sa Gensan ay yung sa
London daw na sinasabi ng leadman namin. Ayan guys, dito na nga tayo sa Jensan. At hindi tayo dumaan doon sa, or hindi tayo pumunta doon sa town. So diretso tayo dito sa papuntang airport. Ayun, sinusundan na lang namin yung aming leadman na yung naka Honda Beat, dahil siya yung may alam kung saan yung pupuntahan namin. Goods naman si Mio guys, at wala namang aberya. So hindi naman tayo natirikan sa daan. It's na good siya as a second hand. Sulit yung pagbili ko nitong Mio i125. Hindi ko pinagsisihan dahil napaka ayos talaga. Walang issue yung motor. Goods na goods yung motor natin. Wow, ang ganda doon, oh. Grabe, makikita mo yung ano, yung dagat guys. Iwan ko kung nakikita dito sa camera. At saka yung mga bukid-bukid. Wow, ang ganda. Dito rin, dito banda sa left side ko. Ang ganda ng view. Oh, hindi ako makakahinto dahil ayun, parang nagmamadali kasi yung mga kasama ko. Ganda ng view dito sa may Jensan. Itong daanan nito daw ay papuntang airport. Grabe, ayun oh, matatanaw talaga yung dagat doon oh. Grabe, sulit. Sulit yung pagsama ko dito sa kanila sa pag-rides. Grabe, ang ganda talaga guys. Wow. Oh, ang ganda. Yan guys, nakarating na kami dito sa pupuntahan namin. So ang pupuntahan pala namin ay itong, anong pangalan nito? London Resort. Wow, ang ganda. Tingnan natin sa loob kung maganda ba dito. So anyway, yung content natin about dito kay Mio, na yung test ride natin siya. So ito siya ngayon, umaandar pa rin, goods na goods pa rin si Mio ay guys. Walang aberya sa daan, hindi tayo natirikan dito. So update ko kayo mamaya pag uwi natin. So babalik rin ako mamaya guys. Ngayon ay pauwi na ako sa bahay. Na-enjoy natin yung long ride natin sa Jensan. Ayun nga, na long test ride na natin si Mio i125, no? So ayun guys, wala namang issue at hindi naman tayo natirikan sa daan, at wala namang mga aberyang nangyari sa daan, at goods na goods, ayos na ayos. Hindi tayo napahiya dito sa worth 33k na Mio i125 second hand. So dito pa lang ako sa Matalam at pauwi na tayo sa Magpet. So hindi na ako sumabay sa kanila na tumuloy doon sa Kabakan dahil hindi naman ako doon umuwi. Doon naman ako umuwi sa Magpet. So naghiwalay-hiwalay na kami sa Matalam, doon sa may round ball banda. At ayan, ako na lang mag-isa. So pauwi na tayo ngayon sa Magpet guys. Hanggang dito na lang yung video natin, no? Dahil pauwi na rin ako sa bahay. So hindi ko na kayo maisasama pa dahil tuloy-tuloy na yung biyahe ko. Dahil dito pa lang ako sa Matalam banda. So mataas-taas pa yung biyahe natin. So ayun guys, no, maraming salamat nga pala sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel dito sa Ron Motovlog. At sa mga viewers natin dyan, no, maraming salamat din sa inyong lahat. So ayun guys, hanggang dito na lang din yung ating video. Good vibes, good riders, Ron Motovlog.